Ay nag-aalis na po ng kaba, lagi pong nakakaba sa harapan. And tayo po muli ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon ngayong pong gabi. Kaya po tayo ay nagtitipon-tipon. At biyaya po ng Panginoon, tayo ay nasa malaya pang katayuan. Wala pang mga missile na dumadating sa atin. Wala pang mga, hindi pa tayo tinatakot. Tayo po ay nasa malaya pang pagsamba. Salamat po sa Panginoon sa ganun pong kalagayan po natin. So, atin pong sulitin at patuloy pong i-treasure ang ito pong kalagayan po natin ngayon pong, sa ating pong pagsamba. Tayo po yung magsatayo at tayo po ay magbasa ng salita po ng Panginoon sa huling topic po ng prayer this 3 months na nakaraan. Panghuli na pong topic ito ng prayer, and then tayo po ililipat sa family. So, sana po yung maging pagpapala ang ating pong mensaya ngayong gabi. Buksan po natin ating mga Biblia sa John chapter 17, verse 1 hanggang 5. Atin naman pong pag-aaral ng buong chapter, pero atin po munang basahing salitan ang verse 1 hanggang pong verse 5. Simulan ko po, and then sabay-sabay po tayo sa verse 5. Sabi po ng verse 1, ang mga bagay nito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos sa tunay, at siya'y iyong sinugo sa mga tuwid bagay sa Jesucristo. Sabay-sabay po tayo sa verse 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako, aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Tayo po muna manalangin, tayo po mag-pray. Panginoon namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat, magandang gabi po, Panginoon. Amin pong kinikilala ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilaan, ang inyong kapangyarihan ngayon pong gabi, Panginoon, sa inyong kabutihan sa maghapon pong nagdaan at sa mga nakarahang araw, na tunay na kayo po ay mabuti, kayo ay mapapagkatiwalaan, kayo ay mapagmahal, kayo ay mapagpatawad, kayo ay aming tagapagligtas, Panginoon, na amin dapat panghawakan, Panginoon. Ngayong gabi, unang-una po inyong lingkod ay lumalapit sa inyong habag at awa, Panginoon. Ako po ay inyong gamiting maayos, nasa inyo pong kalooban, Panginoon. Kayo po ang tunay na magsalita, ilagay niyo po kasi inyong likuran. Kayo po ang makita ng bawat isa nakikinig, maging pagpapalat, maging hamon, Panginoon, sa amin, sa bawat isa. Sa akin po na magdadala at sa kanila po makikinig, Panginoon. Sa mga nasa online and on-site, mga members at bisita po makakapakinig, kayo po ang patuloy na kumilos, magpala at patuloy na magbago na aming mga buhay, Panginoon. Tuturuan niyo po kaming lahat. Ngayong gabi, Panginoon, sa pag-aaral, ano man pong gawa ng kaaway, kayo po maglayo, Panginoon. Kayo po ang mataas at mga purihan ngayong gabi, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ako lang po ay maglalagay ng timer. So, sabi po kasi ay preach according to your age. So, ano po ay bata pa. So, maikli lang po ang ating pong pag-aaral. And, mahalaga po kasi na tayo po ay nakakapag-aral po ng salita ng Panginoon. Kasi sa ating pong mundong ito, pag hindi po natin binentayan ng ating sarili, meron pong kaaway na kabantay sa atin. Okay po, so, ako po ay magsisimula po muli sa pribilehiyo na meron po ang inyong lingkod na makatayo po sa likod ng pulpito. Biyaya po ito ng Panginoon sa ating pastor na patuloy po nagtitiwala. Sa akin pong mga kamanggagawa, ganoon din po sa Panginoon na patuloy pong gumagamit ng buhay po ng inyong lingkod. So mahalaga pong tayo magsimula sa ating pong pagsambay, hindi nakabase sa anong ating nararamdaman. Di ka po? Mahalaga po yun. Kasi pwedeng kanina tayo ay nakatapon ng kape, kaaway ang asawa, merong hindi magandang nangyari na parang hindi mo feel sumamba ngayon. Kaya po tayo ay narito ngayong gabi, hindi para sundin ko anong ating nararamdaman ngayon. Mahalagang tayo ay nakabase hindi sa ating nararamdaman, kundi ano ba yung katotohanan na dapat po nating malaman. And paano po ba, ano ba yung katotohanan na dapat po nating malaman? Na tayo piligtas, na tayo napatawad, na tayo ngayon ay tiyak ang langit at tayo po ngayon ay nag-iintay ng pagbabalik ng Panginoon. So hindi na tayo nakabase sa ating nararamdaman, iwan muna natin anumang ating maling nararamdaman, kundi tayo ay lumalim at ipaltak ang ating sarili. Ano ba yung katotohanan na dapat kong malaman ngayon pong gabi? Napakahalaga po niyan. We must start ourselves na tayo po ay nakatingin sa katotohanan na ibinigay po sa atin ng Panginoon. At napakahalaga po na tayo po ay nakaka-attend. Di ka po? Mahirap na maganda yung mensahe, hindi naman tayo naka-attend.
mahal kumbaga po sa isang kainan, yung isang grupo ay kumpulan at nag-uusap kung gaano kasaya, kung gaano kasarap doon sa isang event, and ikaw, ano nangyayari? Hindi tayo kasali sa ganung mga part. Kaya kung dumating ang Panginoon, masaya tayo. Bakit? Tayo ay dinatnan ng Panginoon na tayo na simbahan. Kung tayo man ay namatay, tayo masayang tayo na simbahan. At yun po yung isa sa matreasure po natin, na tayo po ay sumusunod po sa kalooban ng Panginoon. And hindi naman po napakalang bagay na tayo po ay nakikita natin ang ating kapwa mananampalataya. Ito po ito yung ating spiritual charger. Lagi tayong lobat, lagi tayong mahina. And napakalang bagay na pagsamba at ating pong nakakasalubong ang ating mga kapwa mananampalataya. Pwede naman tayo sumamba sa bahay. Pwede naman tayo manalangin, magbasa ng Biblia sa bahay, pero utos din po ng Panginoon, hindi tayo magkatipon-tipon. At napahalaga na tayo po ay sumusunod doon. Sa atin ang pong pag-aaral ngayong gabi, sa context po ng John chapter 17, kung aking pong naaalala, ito din po ang ating nalakay last year. And ito po uli ang napatapat sa akin sa huling pag-aaral po ng topic po ng prayer. So, hindi lamang po tuwing month lang nito natin pinag-aaralan, kundi tayo po'y nakasentro lamang sa prayer, pero dapat every day, every minute, every hour, tayo nananalangin. So, hindi na namin topic ang prayer. Wala na uling mananalangin. Hindi po ganun. Kundi tayo ay nagsesentro lamang po sa ganito upang mas ma-emphasize gaano kahalaga ang pananalangin. And kamusta po tayo? Ating nga po munang kamustahin ng ating sarili. Kamusta nga ako? Sa aking bawat mensaheng napapakinggan. Napakadami po nating magandang mensaheng napakinggan. Sa mga preachers, sa mga devotion, sa ating pong pakikinig, kamusta po tayo? Kamusta ang ating communication sa Panginoon? Kamusta yung kalagayan natin kung ating kakamustahin sa level 1 hanggang 100, nasan po kaya tayo sa ating kalagayan na sa pananalangin sa Panginoon? So wala pong perfect, lahat tayo nagkakamali, pero tayo nag-re-reach na tayo mas maging maayos everyday. Na tayo ay mas maging better sa kung ano tayo kahapon. Kung tayo ay mas maging maayos, na laging nagpapaayos po sa Panginoon. And muli po sa context po ng John chapter 17, ang Panginoong Jesus may malapit na pong ipako. And isa po sa palagi niyang ginagawa sa isang major na kanya pong gagawin ay ang manalangin. Hindi niya po yung nakakalimutan. At yung pong mahalagang part na malaman natin, tayo pinag-aral ng iba't ibang klase ng prayer, iba't ibang character na nanalangin, pero ito po sa isang best example ng pananalangin ng ating tagapagligtas ay marunong din pong manalangin. Kung tayo ay merong perfect example at titingnan, yun po yung Panginoong Jesus at yun po yung ating tatalakayin ngayon pong gabi. Po. So, simulan na po tayo. Number 1, sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Panginoon, ano pong makikita natin sa the prayer of Jesus? Ano ba yung makikita natin ang Panginoong Jesus ay nananalangin? Ano ba yung in-emphasize ng Panginoon sa chapter 17 na ang Panginoong Jesus ay nananalangin? Ano ba yung laman ng kanyang panalangin? Sino ba yung kanyang ipinapanalangin? At bakit po siya nananalangin? Mahalagang yan po yung ating malaman ngayon pong gabi. Number 1, we can learn sa the prayer of Jesus ay yung pong direct communication to God. Meron tayong direkta, or ang Panginoong Jesus, nung siya'y nanalangin, siya po'y direktang nakikipag-usap sa Panginoon. Okay po, so dapat po nating malaman sa verse 1, ang sabi po diyan, ang mga bagay nito ay sinalita ni Jesus, so ang Panginoong Jesus po ang ating nagsasalita, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, so ang ating pong Diyos ay iisa lamang, na merong 3 persona, ang Ama, Anak, at ang Diyos, Espiritu. Ngayon, ang sabi po niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Ano po yung una nating nakita na kapag ang Panginoong Jesus ay nananalangin, siya'y direktang nakikipag-usap sa Panginoon. At mahalagang malaman po natin yun. Bakit po? Kasi po, wala siyang nilapitan ng mga santo. Hindi siya lumapit kay Maria or sa kung ano man siya nagpunta pa sa isang, meron pa siyang journey bago nakipag-usap sa Panginoon. Siya po'y direktang nakipag-usap sa Panginoon at tayo po'y ganun din dapat. Tayo po ay direktang nakikipag-usap sa Panginoon. Wala tayong dapat lapitan pang santo. Wala tayong dapat pang lapitang iisa-isahin pa natin yung rosaryo or tayo mayroon pang paulit-ulitin na gagawin para lang tayo mapakinggan. Kundi, ang Panginoong Jesus, nung siya po'y nanalangin, siya'y direktang nakikipag-usap sa Panginoon. Sabi nga, ang Panginoon ay one call away. Sa bawat pagtungot pananalangin natin, tayo po'y nakikipag-usap na sa
Panginoon. Kumbaga sa ating magulang, hindi natin kailangan pang gumamit ng kung sino-sino man, kundi dahil tayo ay merong relasyon sa Panginoon, we can directly communicate to God. At yun po yung ginawa ng Panginoong Jesus. Ang sabi po kasi dyan, yung pong buong kasing halos conversation ng chapter 17 ay pakikipag-usap ni Jesus Christ sa Diyos Ama. So makikita po natin na ito'y direktang pakikipag-usap sa Panginoon. Yung pong sabi din diyan, tayo bilang ligtas ay dapat matibay sa katotohanan ng may Diyos na nakikinig sa atin at pwede nating tawagan anytime, anywhere. Yan po yung madalas nating nababanggit. Madalas nating napapakinggan, pero dapat tayo po yung malalim at nakapaltak na tayo bilang ligtas, tayo ay matibay sa katotohanan ng merong Diyos na nakikinig po sa atin. Merong Diyos na anytime, anywhere, anumang oras, saan ka man na lugar naroon, merong Diyos na pwede kang tawagan at pwede kang mapakinggan. Hindi tayo parang, bahala na kung may makikinig sa akin, basta mananalangin ako. Wala pong ganoon, kundi sa bawat panalangin, alam kong may nakikinig sa akin. At yan po yung nais pakita ng Panginoong Jesus sa kanyang pananalangin, na tayo ay merong Diyos na dapat nating kinakausap. Sa ating pong panalangin, merong mahabang panalangin, merong bawat magandang pattern sa panalangin, meron din namang maikling panalangin. Meron din namang mabigat, na tayo minsan ay mabigat ang ating pinagdadaanan, or casual prayer na tinatawag po natin, na Lord, ingatan mo ako dito, or kaya yung may halos may mamamatay na sa ating pamilya, na mabigat ang ating dinadala, or magaan lang, or simpleng bagay lang. Ano po ang dapat nating malaman? Meron tayong Diyos na dapat nilalapitan. Meron dapat tayong direktang kinakausap. At yan po yung nais ipakita ng Panginoong Jesus, malapit na siyang ipako sa krus. Malapit na siyang mamatay. Malapit niya lang maranasan ang kanyang kinakatakutan. At anong nais niya ipakita sa atin? Siya'y nakikipag-usap sa Panginoon. Direktahan. At yan po yung dapat nating malaman. Dapat tayo po'y mamuhay na lagi nakikipag-usap sa Panginoon. Po, di ba nung tayo po'y mga unbeliever pa, tayo ay nakikipag-usap din naman paano po? Pag may kailangan, pag may exam, or kaya po pag may sakit lamang, or kaya pag tayo mayroong pangangailangan. Pero dahil tayo po ngayon iligtas, ating buhay na ang pananalangin. Yung hindi na tayo nabubuhay na parang dahil may kailangan lang kaya mananalangin, kundi hindi sapat ang buhay na hindi po tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Bakit po? Kasi po dito masusukat ang ating lalim ng pag-ibig natin sa Panginoon. Dito natin makikita na ang Panginoong Jesus ay direkta nakikipag-usap sa Panginoon. Sabi din po ng verse 2, gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na wala hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At kaya kung meron man po tayong persona na dapat lagi natin kausap, ay dapat nangunguna po ang Panginoon. Hindi against ang Panginoon na lagi mong kinakausap ay iyong asawa. Hindi against ang Panginoon na nakikipag-usap ka lagi sa iyong karelasyon, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan, sa iyong mga kamag-anak. Pero dapat ang trono po ng Panginoon hindi napapalitan na lagi siya ang personang lagi mong kinakausap. Hindi naman tayo, sabi nga, hindi naman natin kailangan palagi tayo na simbahan, or tayo palagi nakataas ang kamay, nakataas noo kahit kanino, na tayo nananalangin, kundi kung meron man pong nangunguna at masilip ang ating puso, sino kaya ang laging kinakausap ng taong ito? At sana kung tayo man po'y sisilipin ang ating puso, sana nakaupo ang trono ng Panginoon, siya ang number 1. Hindi naman against po ang Panginoon sa mga baba, kundi nais niya ang ating una at pinaka-nangungunang persona na lagi natin kinakausap. Okay po? So, sabi din po ng Psalms chapter 121 verse 1, ito naman po yung same ng way ng pakikipag-usap sa Panginoon. Sabi po diyan, ititingin ko ang aking mata sa mga bundok, saan baga manggagaling ang aking saklolo? Di ka po sabi ng verse 1 sa 17, itiningala ng Panginoong Jesus ang kanyang mata sa langit. Ang pagtingala po sa langit at pagtingin ng ating mata sa mataas na lugar ay pagkilala na ang Diyos ay mataas sa naman pong mga bagay. Kasi pwede lang po tayo nakatungo, pero yung pagtingin sa taas at pagtingala ay pagpapakita ng Panginoong Jesus na Diyos, ikaw ay mataas, ikaw ay naghahari sa langit. Ang lahat po ng bagay pinaghaharian ng Panginoon, pero most dominantly po, ang Panginoong Jesus ay sa langit, tunay na naghahari. So makikita natin sa chapter 121 verse 1, yung pong way ng pakikipag-usap sa Panginoon na katingala, na ibig sabihin, mataas ang tingin natin sa Panginoon.
Ngayon, kung ang mataas ang ating pagtingin sa Panginoon, ano naman dapat tingin natin sa ating sarili? Ang sabi po ng Luke chapter 18 verse 13, kabaliktaran po ng ating pinag-aralan last week, yung prayer of Pharisee. Ito naman yung prayer po ng maniningil ng buwis. Ang sabi po diyan, pakibasa nga pong sabay-sabay. Ready now? Read. So ano pong makikita natin dyan? Ang maniningil ng buwis, di ka po, dalawa yung pinag-aralan natin last week. Merong isang Pariseo, umakyat sa templo at mananalangin at sasamba. Anong kanyang style? Nakatingin sa langit, mataas ang tingin sa sarili, pero tingnan niyo po yung attitude ng maniningil ng buwis. Anong kanyang attitude? Nakatayo sa malayo, at ayaw na itingin man lamang ang kanyang mata sa langit. Ang Panginoong Hesus nakatingin sa langit. Yung kanila sa Psalms, nakatingin sa langit, pero tingin niyo po dito. Ayaw man lamang itingin ang kanyang sarili, ang kanyang mata sa langit, kundi dinadakukan ang dibdib at sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Kung yung kanina pong attitude ay mataas ang pagtingin sa Panginoon, ano po yung isang attitude dapat? Mababa ang pagtingin sa sarili. Lagi lang naman yung po nagpapalitan eh. Kapag mababa ang tingin mo sa Diyos, mataas lang tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, paano papalitan mo yan? Dapat mataas yung tingin sa Diyos at mababa ang tingin mo sa iyong sarili. Sabi nga po ni Pastor, ang Panginoon lang ang dapat at may pwede mag-angkin ng pagpapakababa. Bakit? Siya yung mataas eh. Ang tao, sadyang mababa. Ang madalas na tao, nagmamataas. Ngayon, sa ating pong pananalangin, dapat nating makita sa direct communication to God, makita natin na ang Diyos ay mataas, ikaw at ako ay mababa. Upang makita natin yung kahalagahan na dapat tayo nananalangin. Na meron dapat tayo tumatawag at dapat tayo yung saklolohan. Dapat makita natin ang ating sarili na sa Panginoong Hesus, sa kanyang pananalangin, siya'y direktang nakikipag-usap po sa ating Panginoon. So yan po yung number 1. Sa prayer po ng Panginoong Hesus, He showed a direct communication to God. Kaya po, wag na kayo pong lalapit sa mga santo po ha. Sa mga kung ano man pong way ng pakikipag-usap dati, wala na po tayo dyan. Tayo ay anytime, anywhere, pwede na po makipag-usap sa Panginoon. And number 2, na makikita po natin, hindi lang po direct communication to God, kundi yung pong dependence to the Father. Ano pong ibig sabihin ng dependence to the Father? Ano pong, saan po natin nakita yon? Sabi po ng verse 4, niluluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Makita po natin dyan na ang Panginoong Hesus, nang siya'y nanalangin, siya'y nakadepende sa Diyos Ama. Sabi nga po natin kanina, kung ang Panginoong Hesus ay nananalangin, paano pa po kaya tayo? Kung ang Panginoong Hesus ay Diyos, paano lamang din po tayong tao? Bakit tayo hindi mananalangin? Na pinakinggan ko po yung last preaching ko noong nakaraan, ang sabi po doon, isang kayabangan sa isang taong hindi marunong manalangin. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus nagbigay siya ng example. Sa kanyang pagiging nagkatawang tao na nanalangin, ay sino naman po tayo upang hindi manalangin? Kaya dapat mababa lagi ang tingin nating sarili upang makita natin na kailangan natin ng Panginoon, kailangan natin laging makipag-usap sa Kanya. Ngayon, makikita pa natin yung dependence dyan kasi po yung pong lahat ng binabanggit po diyan, ano man ang ginagawa ng Panginoong Hesus, ito yung utos ng Diyos Ama sa Kanya. Tingnan niyo po yung kung mayroon po tayong perfect example ng pananalangin at pagiging mapanalanginin, ang ating pong pastor ay mapanalanginin, tayo po bawat isa iniisa-isa, ang ating mga magulang ay mapanalanginin, ang isa po natin may itong hinahangaan na magaling manalangin, pero kung mayroon po tayong hahangaan at best example, sa paglaging pananalangin ay wala na pong tatalo sa ating pong Panginoong Jesus. Ngayon, ano po yung makita, bakit natin nakasinabing dependence to the Father? Bakit ang Panginoong Hesus ay nakadepende? Hindi po sa pagiging mababang Diyos po ha, kundi sa kanyang pagkakatawang tao, anuman po ang kanyang ginagawa, ay yung pong kalooban ng ating pong Panginoon. Sabi po ng verse 4, pagkaganap ko ng gawa na ipinapagawa mo sa akin. Alam ng Panginoong Hesus na pag siya nagkatawang tao, meron siyang utos na dapat gawin. Ngayon, alam po din po ba natin ang ating dapat gawin? Ngayong tayo ay naligtas, tayo ba ay naligtas lang para pumunta sa langit? Hindi po.
Hindi tayo niligtas ng Panginoon upang pumunta lang sa langit. Bakit? Kasi kung tayo pupunta lamang sa langit para tayo o kung tayo naligtas lamang para pumunta sa langit, dapat tayo namatay na nung tayo naligtas. Bakit? Palangit ka na eh. Pero hindi natapos po doon. Ang Panginoon ay meron pang nais paggawa sa atin. Kaya po tayo niligtas ng Panginoon. And nasabi po diyan sa verse 5, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo ring kaluwalhatian. Kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ang Panginoon po ang Diyos Amay naluluwalhati sa ginagawa po ng Panginoong Hesus nung siya ay nagpapagaling, nung siya ay nagpapakain ng madaming tao, bumubuhay ng patay, ang Diyos Ama ang naluluwalhati. Ngayon, kung yun po itatanong natin sa ating sarili, sa akin bang ginagawa ay naluluwalhati ang Panginoon? Kung yan ay magiging malaking tandang pananong, ari ka ang aking ginagawa ay naluluwalhati ko ang Panginoon? Katulad ng ating pong Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus, alam niya na ang kanyang ginagawa ay ang Diyos po ang naluluwalhati. At yan po'y tanong sa atin, ito bang aking ginagawa ay naluluwalhati ko ang Panginoon? Kaya po ang sabi diyan, pinakita din po ng Panginoong Hesus ang mga attributes ng Panginoon, ang pagiging maawain, pagiging matulungin, pagiging mapagmahal, pagiging mabahaba ang pasensya. Ipinakita yun ng Panginoong Hesus. Ngayon po, kung yan ay atin pong isa sa buhay din, kung tayo magre-reflect sa ginawa ng Panginoong Hesus, kamusta po kaya tayo? Kung tayo ay malayo po talaga tayo sa pamantayan ng Panginoong Hesus, pero makikita natin, ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng perfect example na dapat ating pong pinagsisikapang maabot. Tingnan po sabi din, John 4 verse 34. Paano natin nakita? Madami po kasing verse, hindi ko na po sinama lahat. Makikita niyo, madalas, sabi ng aking ama, ito ang sabi ng aking ama, bilang pagpapakita na siya, ano man ang kanyang ginagawa, ay dahil lang po ng kanyang Panginoon. Tingnan po sabi ng verse 34. Pakibasa nga po uli. Pwede now? Read. Tingnan niyo po, ang Panginoong Hesus, direkta ang sinabi. Ano po ang isang bagay na hindi tayo mabubuhay nang wala ito? Pagkain. Sabi nga, isang bisyo daw ng baptist ay kumain. Ngayon, ito po ang sabi ng Panginoong Hesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin nagsugo. Sino po yun? Ang Diyos Ama, at tapusin ang kanyang ginawa. Kung ang Panginoong Hesus ay nabubuhay para gawin ang pinapagawa ng Panginoon, dapat tayo po'y ganun din. Kasi tayo po'y naligtas, ang kalooban din po ng Panginoon sa atin, dapat tayo, ano man ang ating ginagawa, ay magawa ito dahil sabi ng Panginoon, meron nag-utos sa atin, at ito'y kasiglahan ng ating buhay na nasusunod natin ang bawat inuutos po sa atin. Di ka po, bilang mga anak, yung pag nasunod mo yung ginawa ng iyong tatay, pinapagawa ng iyong tatay at iyong nanay, meron kang galak pag natapos mo yun. Meron kang galak habang nagagawa mo yun. Ganun din po tayo sa pagsunod sa Panginoon. Dapat ito'y nagdudulot ng galak sa atin kapag ito po'y ating nagagawa. Sabi din po dito ng 4:34, hindi lang kanyang masimulan, kundi hanggang sa kanya'y matapos. Hindi lang po natapos ang Panginoon na ipinanganak sa sabsaban, hindi lang natapos sa pagpapagaling, kundi siya'y natapos nung siya'y namatay sa krus, muling nabuhay at umakyat uli sa langit. Kaya po tayo ngayon ay meron tinatamasa ang buhay na walang hanggan dahil merong Jesus Christ na naging masunurin sa kanyang tatay. Kasi kung hindi niya po yung ginawa, lahat tayo pa impyerno, patapon at walang kwenta ang ating buhay ngayon. Pero salamat sa Panginoong Hesus na namatay para po sa ating mga kasalanan. Kaya dapat meron na po tayong kasiglahan sa ating buhay. Hindi ka na pa impyerno. Ikaw ngayon ay palangit na. Sabi nung kanta, may bayan na kay dilag. Nako naman ang hirap natin pinagdadaanan ngayon. Ano mang problema ito, may katapusan ito. Hindi lang dito sa lupa natatapos ang lahat. Meron tayong hope ng langit. Hindi tayo katulad ng ibang tao na kapag namatay, pa-impyerno. Kapag tayo namatay, magagamit ng ating buhay, kung may magsosuluwining sa ating funeral, at tayo masiglan sa langit. May kasalang nag-iintayan sa langit, merong crowning, merong rewarding sa langit, at merong walang hanggan, na tayo po wala ng kasalanan, wala ng problema, wala ng hirap, wala ng pagkatisod, ano man ang ating pinagdadaanan ngayon sa langit, meron pong tayong pag-asang iniintay. At yun po yung naging, bakit tayo meron ganun ngayon? Dahil merong Jesus Christ na naging masunurin. At yun po yung dapat dahil doon lumalim. Tingnan po sabi din ng John, chapter 19, verse 30. Ito ba yung huling tagpo ng kanyang buhay? Pakibasa nga po ng lahat ng mga babae. Ready now? Read.
Ito po yung isa sa kanyang last words. Ang sabi niya po dito, nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. At iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Alin niyo po, hanggang sa huling part ng kanyang buhay, ang sabi niya, it is finished. Ang kanyang isip, ang kanyang salita ay nakatuon pa din, Lord, tapos ko na ang iyong pinapagawa sa akin. Pwede lang ang tao ay pumunta sa langit. Pwede lang ang tao ay mapatawad sa kasalanan. Sila'y mabibigyan ko ng buhay na walang ang bakit. Tapos na ang kanyang paghihirap para po sa ating mga kasalanan. It is finished. Hindi natin kailangan po umakit sa bundok, magpenitensya, magpabinyag, sumapi sa reliyon. Ano po dapat natin gawin na lamang? Sa mga bisita po natin, magsisit man ng palataya at ang sabi ng Panginoong Hesus, naganap na. Ang ating kaligtasan ay tapos na. Bakit? Meron Jesus Christ na nakadepende sa kung anong utos ng kanyang tatay sa atin. Hanggang sa uling sandali, ang kanyang na-please ay ang Panginoon. Kung tayo po kayo mamamatay, ano kayo masasabi natin? Sa wakas, wala nang utang na babayadan. Wala nang maghahabol. Ano kayong ating sasabihin sa uling hininga ng ating buhay? Ating kayo masasabi yung kasulad ng sinabi ni Paul, na I have fought a good fight, I have run the race, I finished my course. Na naman po kayong, ano kayang ating masasabi kayo sa uling part ng ating buhay? Na pag, ano kayang ating masasabi doon? Sana po yung katulad ng Panginoon. Na ang Panginoong Hesus, ang kanyang huling sinabi, Lord, tapos na ang pinapagawa mo sa akin. Ganun din. Sabi nga, napakaganda nung kasulat doon sa kabaong ng asawa po ni Pastor Jesse, nakasulat, going home. Siya'y papunta na sa kanyang tahanan talaga. At sana po yun din na maging huling sandali ng ating buhay. Hindi naman tayo nagmamadaling mamatay, kundi tayo ay ready. Anytime, pwede lang po tayong mamatay eh. Di ka po? Anytime, pwedeng bumalik ang Panginoon. Kaya po sana, sa kanya muling pagbabalik, ito ang ating din masabi. Tayo po ay nakadepende sa ating tatay. Ano pong reflection natin doon? Sa ginawa ng Panginoong Hesus na kanyang pagkain, kahit hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, ang Panginoong Hesus ang kanyang pinipilis, tayo po ay maging dependent din po sa ating tatay. Hindi naman tayo malakas. Hindi naman po tayo magaling. Tayo palaging prone sa kainaan, prone lagi sa tukso, prone lagi sa pagkabagsak, prone lagi sa panghihina, prone lagi sa pagkalugmok. Pero anong ating hope? Anong ating pangpalakas sa atin? Meron tayong Diyos na pwede nating panghawakan. Na meron tayong pag-asa ngayon na ating tinatamasa. Na meron Diyos na pwede nating pagbigyan ng ating tiwala. At yun po yung Panginoong Hesus. Kasi bibigoyin po tayo ng tao. Bibigoyin tayo ng tao na sa mga expectation na ating ibinibigay sa kanila at pwede tayong biguin. Pero sa Panginoon, na hindi po niya tayo bibiguin. At yan po yung maganda, na pinakita po sa atin ng Panginoong Jesus. And then number 3 po, na makikita natin, hindi lang po number 1, sa prayer ng Panginoong Jesus, ay meron tayong direct communication to God. Number 2, His dependence to the Father. And number 3, ayun pong, it shows also His divine nature. Ngayon po, bakit po natin ito patuloy na pinag-aaralan? Kasi po sa panahon natin ngayon, hindi po bagong ang Panginoong Hesus ay propeta lamang. Na siya'y maliit na Diyos, na siya'y isang anghel, isa lamang mabuting tao. Kaya po natin palaging, hindi lang po ito nawawala sa ating pag-aaral, pero magandang ating pong laging napapaalala na tayo po'y maging malalim sa pagkakilala po natin sa ating Panginoong Jesus. Kung sino nga ba si Jesus Christ sa ating buhay. At yung pong chapter 17 ay nagpatunay po niyan. Ang sabi po ng verse 5, at ngayon, ang kausap niyo po yung Diyos Ama ha, luwalhatiin mo ang iyo rin, ako sa iyo rin, ang kaluwalhati ng aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ang sabi po ng Old Testament, ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibibigay kung kanino man. Pero dito, ang Panginoong Hesus ay nagdedemand na, Lord, Diyos Ama, yung iyong kaluwalhatian ay sa akin at yung aking kaluwalhatian ay iyo. Pagpapakita na siya'y divine nature, siya'y Diyos din, kapantay ng Ama. Dito lang po kasi sa Baptist, tayo nasanay na ang Diyos Ama at Diyos Anak ay magkapantay. Pero pag kayo po'y lumabas, mayroong mga katuruan ng sabing siya'y angel, isang propeta, isa lamang mababang tao at ginamit isang plano lamang. Pero dapat tayo lumalim sa katotohanan na ang si Jesus Christ ay Diyos. Nasa'yo tayo po'y maging malalim diyan. Sabi din po ng verse 7, ngayon ay nakikilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin
ay binigay mo ay mula sa iyo. Pagpapakita na ang Panginoong Jesus po ay Diyos po talaga. Tingnan niyo po ang sabi ng John chapter 1 verse 1 to 3. At ito'y palagi nang nauulit. Maganda po ito kasi malagi nating maalala na dapat palagi nating kilala kung sino ba ang Panginoong Jesus at kung ano ba ang kanyang katayuan dapat sa ating mga buhay. Ang sabi ng verse 1, nang pasimula, ito po yung memory verse madalas, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Verse 2. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Verse 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Sino yung niya? Yung berbo. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ngayon, sino po yung berbo? Puntahan po natin verse 14. Sabi daw, plano daw po yan. Verse 14, at nagkatawang tao ang berbo. Yun po yung Panginoong Jesus at tumahal sa gitna natin, ipinanganak sa sabsaban, nakapamuhay 2,000 years ago, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ngayon, si Jesus Christ na marunong manalangin at ating pong pinag-aaralan ngayon ay kamatay ng Ama na nagpapakita at katotohanan nagsasabi na siya po ay Diyos. Nagpapakita ng kanya pong pagiging divine nature. Sabi din po ng John chapter 13, verse 31 to 32. Ito po yung mga madalas natin napapag-aralan, pero magandang palagi po natin naaalala. Ang sabi po niya, nang siya ngayon makalabas na, ay sinabi ni Jesus, ngayon ay niluwalhati ang anak ng tao at ang Diyos ay niluwalhati sa kanya. Verse 32. At luluwalhatiin siya ng Diyos sa kanyang sarili at pagdakay luluwalhatiin siya niya. So, makikita natin yung kaluwalhatian ng Diyos Ama ay kaluwalhatiin din ng Diyos Anak. So, yung siya po yung nagpapakita, evidence, hindi lang tayo, sabi kasi ni Pastor, si Jesus daw ay Diyos. Sabi kasi ng mga worker, sabi kasi doon sa simbahan namin, hindi po dapat lamang ganun. Kundi tayo mismo ay kumbensado, magkatutukan man ng barel, magkapatayan man, tayo ay naniniwala na ang Diyos, si Jesus Christ ay Diyos. Na tayo malalim sa katotohanan ganun. Hindi nakabase ang ating pagiging mapanalanginin, pagiging masipag sa dahil ng ating feeling, kundi dahil ang Diyos, si Jesus Christ ay Diyos, na aking kinikilala bilang tagapagligtas, ay nasa akin, ngayon ako ay maglilingkod at mananalangin sa Kanya dahil siya ay aking kilala bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ang sabi din po ng Revelation chapter 13 verse 8, ito po yung tagpo sa langit, ang sabi din yan, at ang lahat na nangananahan sa lupa ay magsimba sa Kanya, ang tinutukoy po dyan ng Panginoong Jesus, at ang kaniyang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanlibutan. So ano makikita po nun? Sinasamba ang Diyos sa langit. Ang Panginoong Jesus sa langit. Ngayon po, kung bakit po natin patuloy na pinag-aaralan kung sino ba ang Panginoong Jesus sa atin? Kasi dito po masusukat ang ating pagmamahal at paglilingkod ay kung gaano kalalim ang ating pagkakilala sa Kanya. Bakit tayo sa inyo pong mga asawa ay talagang masipag, kumayod ng trabaho? Bakit kayo masipag gawin ng mga bagay? Bakit? Kilala ninyo ang inyong kapartner at mahal niyo ang inyong kapartner. Tama po? Bakit ang mga magulang ay nagtatrabaho? Bakit? Merong anak na pinag-aaral. Merong pamilyang dapat buhayin. Bakit? Mahal niyo yun Kilala niyo yun Ngayon, ang Panginoong Jesus, kung ating kilala at ating mahal, ito'y sapat ng dahilan upang maglingkod at manalangin po sa Kanya. Bakit madalas nagiging problema ng Kristiyano ay hindi naglilingkod? Bakit madalas si Kristiyano nang hina? Bakit? May lumalabo ang pagkakilala sa ating pong Panginoon. Kung baga sa isang wiper, laging may ipot lagi ng ibon, may mga dahon-dahon, may mga putik-putik, lumalabo ang katotohanan. Ngayon, ang magpapaalala sa atin na ang Panginoong Jesus ay Diyos, na iyong tagapagligtas at ating pong Diyos na kinikilala. Yung pong mga verse na ating minasa ay pagpapakita na parehas silang kaluwalhatian, ang berbo ay Diyos, at pinupuri ang Panginoong Jesus sa langit. Ngayon, sa verse po natin binasa, chapter 17, ito pong prayer ng Panginoong Jesus, or in the prayer of Jesus, ay pagpapakita ng kanyang divine nature. Yung kanya pong pagpapakita na sa Diyos, kamatay ng Diyos, Ama. Dapat po tayong lumalim diyan. Dahil tayo po ay merong malalim na pagkakilala sa Diyos, sa Jesus Christ, sa ating pong tagapagligtas. At yan po yung dapat nating malaman.
And then, number 4, na makikita po natin sa the prayer of Jesus, ayan pong His demand for His people. Ano ba yung nais ng Panginoon na makikita po natin ng Panginoong Jesus na kanyang pinalangin para sa mga Kristiyano? Ano ba yung panalangin niya sa atin? Kasi po, binanggit niya dyan sa verse 14 hanggang verse 22, ano ba yung dapat natin ginagawa base sa panalangin ng Panginoon sa atin? Pakibasa nga po ng verse 14 hanggang 17. Sige nga po, basa po ng sabay-sabay. Ready now? Read. Verse 15. Verse 16. Verse 17. And then verse 22. Ready now? Read. So the prayer of Jesus contains his direct communication to God, his dependence to the Father, number 3, his divine nature, and number 4, ito po yung demand for His people. Ano ba yung nais ng Panginoon sa atin? Ano ba yung prayer ng Panginoong Jesus? Firstly, sa mga unang Kristiyano, kasi ang context po niya, ang kausap niya, ay for His disciples, sa mga unang mananampalataya, na atin pong tinatamasa din bilang kanya pong tagasunod at kanya pong mga iniligtas. Ano po ang kanyang prayer para po sa atin? Nagsimula po yan sa verse 14, ang sabi po diyan, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapotan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga sanlibutan. Makikita po natin kagad dyan sa nagsimula po pala sa verse 13. Verse 13, ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinalita ko ang mga bagay na ito sanlibutan upang sila ay magtamo na aking kagalakang ganap sa kanila rin. Number 1 po, under po ng demand for His people ay yung pong to have a fulfilled joy. Mahalaga po sa ating buhay na ang ating kasiyahan ay hindi lang nakabase dahil bago tayong sweldo. Bakit? Kasi pag ang sweldo naubos na, malungkot na ulit. Hindi lang nakabase dahil meron tayong bagong bagay. Kasi pag inaluma, wala na. Dahil merong occasion, dahil lang doon ang ating kasiyahan, kundi ang ating pong demand ng Panginoon sa kanyang panalangin sa atin ay to have a fulfilled joy, yung kagalakan na totoo at tumatagal. Kasi madami sa ating kagalakan, masaya naman yun biglang nawala. Kasi madalas ang ating kagalakan ay mali ang pinaghuhugutan. Kumbaga sa isang putik, pag yung dinukal, pag tingin mo, yung pala'y isa lamang lagayan ng puso na grupo pala, kaya bumubulak. Kundi, pag ating hinalukay, ba't ito yung masaya? Pag iyon dinukay, makikita natin na ito yung nais ng Panginoon sa atin, na magkaroon tayo ng kagalakan. And makikita po natin, hindi against ang Panginoon na tayo sumaya. Di ka po, hindi against sa Panginoon na kayo magkaroon ng ngiti, na kayo maging masaya, na enjoy mo ang buhay dito sa mundo. Hindi po against ang Panginoon diyan. Against sa Panginoon, kapag mali na ang pinagmumula ng iyong kasiyahan. Nais ng Panginoon na ang kasiyahan ay magkaroon kayong totoo. Kung bagay sa isang ginto, hindi ka lang dahil kumikinang. Kung bagay sa isang hindi nauubos. At yung pong kasiglahan ay yung kagalakan yan ay nagsisimula po sa Panginoon. Kung gaano mo kalalim at kakilala ngayon tagapagligtas. Ano pong kalooban niya? To have a fulfilled joy. Sabi nga po, happiness comes from happening. Happiness comes from happenings, but joy comes from Jesus. Kaya ka masigla. Bakit nga? Sana ka, bagong sweldo, malaki ang benta, madaming kaibigan. And then pag nawala yon, wala na. Yung iyong kagalakan, bulusok na uli. Pero ang joy ay nagsisimula po sa ating Panginoong Jesus. Ito yung joy na hindi nakahawakan. Kasi ang pera, pwede mo nahawakan. Hindi pag nakapagbayad ka ng utang, nakapagbayad ka ng bills, wala na uli. Ang ating pamilya, hindi naman lagi natin kasama. Anytime, pwede rin tayo mamatay.
Ang ating negosyo ay pwedeng anytime pwedeng malugi. Pero bakit tayo magkakaroon dapat ng fulfilled joy? Ito yung nakaangkla at nagsisimula sa ating pagkakilala sa ating tagapagligtas. Na tayong ating kagalakan ay hindi peke, hindi plastic, kundi ito yung totoo na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. At ito po yung madalas nawawala sa atin, yung kagalakan. Pero paano natin niya ibabalik? Babalik tayo sa kalooban ng Panginoon na yung joy ay dapat nagsisimula sa ating pong Panginoon. So muli po, hindi naman against ang Panginoon, ikaw ay maggala, ikaw ay enjoy mo ang kanyang mga nilikha. Pero pag doon na lamang ay yung kagalakan nagsisimula, dyan na po tayo magkakaproblema. Kasi anytime, pwede yang mawala. Pero ang Panginoong Jesus, kung sa kanya nagsisimula yung kagalakan, ang Panginoong Jesus po hindi nawawala. Kaya ang iyong kagalakan na hindi rin mawawala. To have a fulfilled joy. Sabi nga, hindi mapupuno ng kulang ang kulang din. Kasi pag hinanap mo sa material na bagay, sa persona ang iyong kagalakan, pwede kanyang i-fail. Pwede kanyang pasahin. Pwede kanyang hindi ma-fulfill ang iyong kagalakan. Pero ang Panginoong Jesus, kapag sa kanya nanggagaling ang iyong kagalakan, ito yung pumupuno at bumubukal pa sa atin. Kung bakit tayo ngayon masaya. At yan po yung kanyang prayer sa atin. Sabi po ng verse 13, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila. Sa English po natin basahin, to have a fulfilled joy. Tayo maging masaya po. Madami naman tayong bagay na dapat ay natatambakan lang ng problema eh. Pero madami tayo ay palangit, tayo ay masigla, tayo ay wala sa dialysis center, tayo ay magpapump ng ayos ang ating dugo, ang ating utak ay nagpapangsyon ng ayos, meron tayong damit na maganda, tayo ay may sasakyan, may bahay, may pamilya, na pwedeng tumatabon lamang ang problema, napapalitan ang mga bagay kung bakit tayo lumulungkot. Pero papatungan mo lagi ng mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. At yan po yung masaya na joy na dapat po nating pinagmumulan. Alam niyo po yung joy na yan, kapag naiyo at na-share mo sa iba, mararamdaman nila din yun eh. Naging po ba sumasalin din? Eh, paano pag problema ang lagi nasa iyo? Eh, din. Problema din na sumasalin sa iba. So, kung tayo makakahawa, ang magandang ihawa na po natin yung kagalakan na meron tayo. Po. So, hindi po yung madali. Mahirap pumasok simbahan, nalakangiti, kasi may problema ka. Ikaw ay nasa backsliding moment, nasa lower point ka na ngayong buhay. At okay lang po yun. It's okay not to be okay. Pero it's not okay to remain not being okay. Okay po? So, hindi po masamang hindi maging maayos. Ang hindi maayos ay manatili sa kalagayang hindi maayos. So, simple lang po yan. Kaya po, mahalaga, kumbaga, normal ang madapa. Lagi po niya nababanggit, normal madapa. Ang masama, gumapang ka na. Normal madumihan. Ang masama, natulog ko ng madumi. Normal maging malungkot. Ang masama, nabuhay na tayo sa pagiging malungkot. Madami po tayong bagay na dapat ikasaya. Andrew. So, mahalaga pong yan akin hindi napapakinggan. Kaya po, mahalagang, sabi ko nga po sa inyo, pag ako pinagdadala, unang laging tinatamaan ang nasa unahan. Kaya po, mahalagang tayo po yan ang ating pinag-uukutan. Number 1, ng Panginoong Jesus sa kanyang prayer, demand for His people, under it, to have a fulfilled joy. Number 2, under it, sa verse 15, pakibasa nga po sa English. English. Ready now? Read. Yun. Ang sabi po diyan, I pray not that thou should take them from the world. Hindi naman tayo inaalis ng Panginoon. Lord, sana mamatay na po yung Kristiyanong yun. Hindi naman ganoon ang prayer ng Panginoon eh. Ang kanyang prayer, but that thou shouldest keep them from evil. Number 2, na under it, to keep them from evil. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, napaka-active po ni Satanas. Kung kayo po yung malay, napakadami po sa ating bayan na nagpapakamatay. Kasi po, ang laging gusto nating sarili mabuhay. Kaya nga pag tayo ay nasasakal, tayo na pumipiglas. Bakit? Ang gusto na ating katawan mabuhay. Pero bakit may mga tagpo na ang tayo nagpapakamatay? Meron po kasing evil lagi na pumapasok diyan. Meron lagi tayong kaaway. Meron tayong Satan na laging kaaway. Meron laging nakabantay. Sabi ng Peter, merong leon na laging umuungal at nag-iintay ka na lamang. At alam niyo po sa pag-aaral, nung ako pinanonood pa ng Nat Geo World, pag-aaral po sa mga hayop or National Geographic, meron ditong tumpukan ng mga tupa and then meron ditong leon.
Itong tupang ito, nung sa kanilang pagbibideo, hindi inaatake ng leon yung tumpukan eh. Ang inaatake niya ay yung tupang lumalayo. Ito po yung tupa. Ito yung tumpukan ng mga hayop din. Ito yung leon. Hindi tinatarget ng leon, yun, tumpukan, madaming pagkain, hindi yun ang tinatarget niya. At tinatarget niya, ayun, lumalayo, kumakalas. Kaya po, ang panalangin ng Panginoon sa atin, alam niyang mayroong kaaway ang mga Kristiyano. Ngayon, ipinag-pray niya na ingatan sa evil, sa kaaway. At sana, hindi tayo ganoon, yung tupang lumalayo. At kung tayo man pinangan doon, babalik dapat tayo palagi. Kaya po mahalagan tayo nagkakasama-sama. Tuwing Sunday and prayer meeting, mahalaga po yun. Ito ibakod natin sa ating sarili bilang pag-iingat kasi merong leon, hindi na siya nasimba, hindi na siya nakikipag-participate, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na nanalangin, isa target. Yan po ang madalas na minsan ay natatabunan, minsan lang naman, di mo ako kilala, kaya ko to. Pero sabi ng Panginoon Jesus, aware mismo na ikaw at ako ay merong kaaway. Kaya beware to keep them from evil. Meron kang Satan na kaaway. At isa pa sa madalas nating kaaway ay ang ating sarili. Yung ating dating pagkatao, laging mahina. Yung ating, sabi nga, meron laging naglalaban. Yung gawa ng laman at ang gawa ng espiritu. At ang mananalo dyan ay sinong iyong laging ginagawa. Lagi po yung ating kaaway. Meron tayong, may satanas na ang kaaway, kalaban mo ba ang iyong sarili? Ang gusto na yung sarili, matulog pa. Ang gusto ng Holy Spirit, mag-pray na at magbasa ng Bible. Ang gusto mo, magpahinga, pero gusto ng Panginoon, mag-share ka ng iyong, mag-share ng kanyang kalooban. At lagi po yung nagpapamangit. Ngayon, sabi po ng Panginoon, ang kanyang prayer sa atin, His demand for His people, is to keep them from evil. Lagi tayong mayroong gera. Physically, lagi tayong, pwede tayong ma-aksidente, physically. Pwede tayong may pumutok na ugat sa ating ulo. May bumara sa ating puso. And spiritually, dito po lagi nagtalaban ang ating mga buhay. Lagi tayong mayroong war sa ating buhay. Ngayon, kalooban din po ng Panginoon, isa sa kanyang prayer is to keep them from evil. Hindi lang to have a fulfilled joy, to keep them from evil. Number 3, under po nito, ay to sanctify them by the word. Sabi ng verse 17, sabi din po pala ng verse 16, bago po tayo dumako to sanctify them, hindi sila taga sanglibutan. Muli po, hindi po tayo taga rito. Tayo nga sabi ng kanta, I'm just passing through. Tayo po hindi taga rito. Pero hindi naman, again sa Panginoon na kayo magsikap, magpundar dito sa lupa. Ang masama lang, napundar mo na lahat sa lupa and then wala kang napundar sa langit. Kaya sabi diyan, they are not of the world. Katulad ng Panginoong Jesus, na siya ay mayroon lamang tinupad dito sa lupa at bumalik uli sa kanyang tahanan. Sa langit. At sana tayo po'y ganun din. We are not of this world. And then number 3, pakabanalin mo sila sa katotohanan at ang salita mo ay katotohanan. The more we learn and obey the word of God, the more we grow and getting strong. Pag ikaw ay binabato ng, alam niyo po ang laging bato ng kaaway, binabaliktad niya ang salita ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Adan at Eva, pag kumain ka niyan, walang pagsalang, mamamatay ka. Anong panandali ni Satanas? Hindi ka naman mamamatay. Pag kinain mo yan, magiging parang Diyos ka. Ano po sabi ng Panginoon? Malinaw ang katotohanan. Walang pagsalang, mamamatay ka. Pero ang daya ng kaaway? Hindi. At alam niyo po, yan din ang madalas sa atin. Na sabi ng Panginoon, mahalaga na tayo ay nagkakatipon-tipon. Sabi ng kaaway, hindi. Minsan lang yan. Kaya mo yan sa bahay. Sabi ng Panginoon, mahalagang tayo ay nag-win ng souls, lumahayot ng angal. Hindi. Pag may pinili ang Panginoon, kaya na yan. May mga worker naman doon. Sabi ng Panginoon, dapat tayo palagi magbasa at manalangin. Hindi. Meron namang verse, magbasa ka na lang sa Facebook. Tayo nag-pray ka na naman kinang umaga, huwag ka na mag-pray ngayong gabi. Alam niyo po, laging pandaya sa atin, ay daya po talaga. Kung bakit tayo nadadaya, hindi natin alam ang katotohanan. Alam niyo po kung bakit madami na fake, madami na scam, hindi alam ang katotohanan. At madaming na-scam, Kristiyano. Bakit? Hindi malalim sa kung ano po sinabi ng Panginoon. Kaya po mahalagang tayo nagbabasa palagi ng Biblia. Tayo malalim sa pakikinig. Ito po yung magagamit natin. To sanctify them by the word. Basa lang, nang basa anytime. At magagamit po natin yan.
Meron kang verse na mabasang, pag meron kang nakaalit, wag lulubog ang iyong galit. Wag lulubog ang iyong galit. Wag lulubog ang araw, nakigalit pa din. At nabasa mo yon, and then nangyari, yun, nagamit mo na yung binasa. Ngayon, sabi ng Panginoon, parang alam mo yan sa lahat ng iyong tinatangkilik, may dumating sa iyong blessing. Magagamit mo yun. Meron kang naging binasa, may dumating, magagamit mo yun. Kaya sabi ng Panginoon, to sanctify them by the truth, and thy word is the truth. And ito po isang magandang example. Naging devotion po namin dun pa ata sa camp. Sa pagkain daw po, hindi palaging masarap. Hindi ka po. Depende sa ulam. Hindi palaging masarap ang pagkain. Minsan tayo dudual na. Hindi palaging masarap. Pero dahil kailangan natin kumakain tayo, di ka po? Ganon din sa pagbabasa ng Bible, hindi palaging, itong binabasa ko, unang verse, hinihikab na agad. Pero dahil kailangan natin, patuloy po tayo nagbabasa. Ganon din natin, kailangan ko to. Ito po kasi yung kalooban ng Panginoon sa atin, sa prayer niya, to sanctify them by the word. Napakahalaga po niyan, na tayo ay lagi pong may alam sa Biblia. Hindi naman natin kailangan maging theologian, maging Bible student para maging malalim sa kanyang salita. Ang mga dati pong Kristiyano, wala namang copy mismo ng Biblia. Wala silang hawak na ganito, wala silang King James Version, wala silang English Tagalog, may magandang cover. Alam niyo pong meron sila? Katotohanan na meron kanilang isip at kanilang isinasa puso. Yun ang kanilang madalas na meron po. Sila ngayon, meron tayong isinasa isip, meron tayong isinasa puso, meron tayong hard copy. Anong kulang sa atin? Yan po ang tanong sa ating sarili. Alam bang kulang sa atin? Lahat na nang pwede, meron na tayo. Ang problema, ng atin na pong sarili. Pero ang sabi ng Panginoon, to sanctify them by the word. And the last, ano po ba yung isa pa sa kanyang kalooban sa atin? Na demand for His people. Bakit demand? Ito yung kailangan natin. At kailangan mo, kailangan ko. Hindi lang to have a fulfilled joy, to keep them from evil, to sanctify them by the word. And then the last, na under po nito, is to be united. Sabi po ng verse 22, at ang kalawalatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Anong pong kalooban ng Panginoon at prayer niya para sa atin? Na tayo ay maging united. Ano pong ibig sabihin ng Panginoon? Kung kalooban po ng panalangin ng Panginoon na tayo manalangin, tayo po bang lahat inananalangin? Muli po, tayo po bang lahat inanalangin bago kumain? Pagkagising sa umaga, pag merong gagawin, bago mag-exam, bago merong gawin. Ang kalooban ng Panginoon, bawat Kristiyano ay nananalangin. Ngayon, ang kalooban ng Panginoon, dapat tayo nagkakaisa. Kung may prayer request ang simbahan, dapat yun din po ang prayer request natin. Kung merong project ang simbahan, dapat yun din po yung project natin. Sabi nga, hindi lang ito project ng mga nasimbahan. Ito yung project ng bawat isang Kristiyano na may establish ang kalooban ng Panginoon dito sa lupa. Is to be united. Do we have a same goal? Ang goal ba natin ay tayo yumaman lamang? Ang goal ba natin tayo maging sikat lamang? Kundi ang goal natin, ano bang goal ng Panginoon sa ating buhay? Kung tayo tuwing Sunday nag-goal ng 250 attendance, yung po ay goal din natin. Kung ang bawat isa ay nagsisikap na tayo ay maabot ang ganong attendance, maabot ang ganong budget target sa giving, ng ganong soul winning, yung po ba'y goal ng bawat isa sa atin? Kasi ang kalooban ng Panginoon sa atin, tayo ay magkaisa. Yun po ang nais niya sa atin, sa mga magulang. Hindi ka po nakakatuwa pag nakita niyo mga anak ay nagkakaisa. Tingnan niyo, nakakasura ay pag yung inyong mga anak ay lagi nag-aaway. Hindi magandang tingnan. Ganon din po sa atin. Hindi na magandang tingnan na tayo may kanya-kanya. Na meron tayong lagi nag-aaway. Ang kalooban ng Panginoon sa atin, tayo po ay magkaisa. Kung tayo po ay merong same goal, ang tanong, are we participating? Kung meron dumating na prayer request, tayo po ba ay sama-samang nananalangin? Kung merong project na darating, tayo po ba ay nagsisikap para sa project na yon, sa prayer request na yon, sa goal na ganon? Ang tanong, are we participating? Tayo po ba'y nagpa-participate? O tayo taga-sin na lamang sa GC? Or tayo taga-tingin na lamang, taga-scroll na lamang sa Facebook? Taga-basa na nga lang din. Ang kalooban ng Panginoon sa atin ay to have a same goal and to participate. At tayo po ay magka-isa.
Tunay po na tayo may iba't ibang gamit. Ang kamay hindi paa, ang tiyan ay hindi ang ulo. Meron tayong iba't ibang gamit. Ang mahalaga sa atin, tayo ay nagpapagamit. Ano man yan? Tayo man po sa business, sa work, sa school, sa pagiging magulang, sa pagiging anak, sa ministry. Ano man po yan, ang kalooban ng Panginoon sa atin, tayo ay nagpapagamit. Sa anumang aspeto na pwede sa atin. Hindi naman tayo pinaghahanapan ng Panginoon sa atin eh. Kundi kung saan ka tinawag ng Panginoon, yun ay iyong pagtapatan. Mayroong mga tinawag sa full-time, magtapat. Mayroong mga tinawag sa secular, magtapat. May tinawag ka sa ganung bagay, ang kailangan mo, pagtapatan at magpagamit. Lagi dapat nating maging linya yung katulad ng kanta, here's my life, and use me. Yan po yung dapat maging nabanggit natin. Ang mahalaga, tayo ay nagpapagamit at ginagamit. Itatak natin sa ating isip, lumalim sa ating puso, at isigawa ng ating pong mga kamay. To be united when in reading the Word of God, in praying, in soul winning, in fellowshipping, in giving, and serving together. Yan po dapat ay yung maging united tayo. Sa anumang kalooban po sa atin ng Panginoon. At tayo matutuwa ang Panginoon kapag tayo nagkakaisa. Madalas kasing humaharang sa atin, hindi naman nagkakaisa na sa ganun. So mayroong pumipigil sa blessing ng Panginoon. So when we start being united, meron pong biyaya ang Panginoon sa atin. So we need to be united. And yan po yung prayer sa atin ng Panginoon. So demand for His people ng Panginoong Jesus sa kanyang prayer to have a joy-filled, magkaroon ng tunay na kasiyahan, to keep them from evil, to sanctify them by the word, and to be united. So the prayer of Jesus contains, yun pong number 1, a direct communication to God, a dependence to the Father, is divine nature, and number 4, yun pong demand for His people. So sana po sa maikli natin pag-aaral, ang mga bagay na yan ay maging paalala po sa atin. At may tatak natin na sa huling pag-aaral ng prayer this month, this year, ay malaman po natin na ang Panginoong Jesus ang perfect example po diyan. And for our conclusion and application and conclusion, ito bang sinabi ng Panginoong Jesus. Ang sabi po niya, not my will, but thine will be done. Sa ating pong pananalangin, hindi naman natin binabago ang kalooban ng Panginoon, di ka po? Pag tayo nananalangin, at hindi yon, Lord, yung kalooban mo ang mangyari. Meron tayong mga sinasuggest sa Panginoon. Pero ang kalooban niya sa atin, ano man ang kanya maging sagot, it's a yes, it's a no, it's a wait, but thine will be done. Alam niyo po magandang pangako sa atin ng Panginoon, kapag ang kanyang kalooban nangyari, yun ang the best para sa iyo. Ang dapat natin matutunan, tanggapin na ito yung best para sa akin. Pwede tayong, minsan nakakatampo ang Panginoon, minsan tayo ay nare-reject ating panalangin, pero ating pong tatandaan, katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus, not my will. Bakit? Ang madalas po nating will, ang kalooban natin, laging pasama eh. Laging pagulo, laging patapon. Pero lagi natin sabihin, but thine will be done. At ang mga ganda pong balita, we are not changing God's plan, but we learn to lean on God's perfect will. At ang perfect pong kalooban ay yung kalooban ng Panginoon para sa iyo at para sa atin. Para sa akin. At yan po yung magandang part na ating pong mag-aaral, yung pong the prayer of Jesus. Tayo po yung manalangin.